Dakimas, ayan ang ganda niya oh. Okay mga ka-sweet life, at dahil nakabili ang lola nyo ng Russian nozzle tip, ito yung ginagamit ngayon sa paggawa ng mga marshmallow nozzle. So bahala na kayo kung paano nyo intindihin yung pagkasabi. At ito yung mga nauso ngayon guys, yung mga rosas shape na marshmallow. At susubukan nga natin gumawa, pero hindi muna tayo gagawa ng marshmallow. Ang gagawin muna natin ay merengue candy, kasi nga malapit na yung Valentine, so gusto na lola nyo mag-practice muna. At titingnan natin kung pwede din siyang gamitin sa mga merengue, kasi ang alam ko ay babagsak lang sila. Tapos ang gagamitin natin pang aroma ay itong ating mango. Binili lang din natin sa Pilipinas at meron akong tatlong nabili nito, pandan, mango at melon. Melon pala to guys, sorry. So dito guys, may pagtimbang-timbang muna ng lola nyo. At syempre hindi ako masyadong expert sa paggawa ng merengue, kaya naman ginaya ko lang to din sa may palang application o YouTube channel. At meron nga silang tinatawag na tatlong merengue, yung French, Swiss at Italian. So magkakaiba sila ng diskarte, no? Yung French yata, ito parang merengue lang talaga siya. And then yung Swiss, ito yung ginagawa natin na kailangan natin lusawin yung asukal sa may mainit na tubig habang nakasalang siya sa ibabaw ng mainit na tubig. Bitlog na yun. And then yung Italian yata, yun yata yung parang gagawin na nilang candy yung asukal bago ilagay dito sa merengue. So ayun ang pagkakaiba nila. At ang gagawin nga natin ay itong Swiss merengue, kasi ito daw yung the best para sa mga beginner, lalo na tulad ng lola nyo na medyo hetakso or ano ba yung pahirapan sa paggawa ng merengue. Tapos yan, pagka niluluto nyo siya, kailangan hinahalo. Actually hindi siya niluluto, nilulusaw. And then hihipuin nyo lang siya. Pag wala na kayo nakakapang texture ng asukal, ay pwede nyo na siyang gawing merengue. At ang sabi nga nila guys, ay kinakailangan mahina lang pala yung pag-ikot ng inyong ng inyong beater, kasi nga ang ginawa ko nung una dati ay sobrang bilis kagad siya, minax ko kagad, kaya nagkaroon siya ng mas malalaking bubbles. Ang nangyari ay para siya foamy ang naging texture niya. So ayan, dinahan-dahan lang natin siya at tumagal siya ng 40 minutes actually. And then dito nag-add lang ako ng dark at light na kulay. Ayan, yung rosas. So, wag nyo itong gayahin guys, kasi hindi ko masasabing perfect roses siya, pero yung lasa perfect na merengue. Napakasarap niya guys. So, sa mga magtatanong, ang sugar natin ay 300 grams, and then yung ating itlog ay 150. Parang times 2 mo lang talaga yung itlog dun sa dami ng asukal. Tapos, powder yung ginamit ko dito guys, kasi hindi pa ako nakakabili ng ating gel. Sabi nila maganda daw kasi yung powder kung gusto natin ng dark. Ewan ko bakit hindi nagiging dark yung kulay ng ating tinitimpla, o kulang ako sa powder. Kasi takot ako mag-add ng madaming powder, baka ako tumait. Pero next time tatry natin ng mas dark. Tapos, ayan, ang ginawa lang ng lola nyo, gumamit tayo ng dalawang piping bag dito. Yung isa walang nozzle, yung isa meron. Para ipapatong na lang natin siya, yung katulad ng ginagawa ng lola nyo. Tapos, kung makikita nyo bakit may light, may dark, kasi gusto ko magkaroon sana siya ng design na yung pinakadulo ng petals ay magiging dark yellow, and then yung pinakaloob medyo light. Pero kung marshmallow to, perfect yun guys, since hindi nga to okay itong ginawa natin. Pero yung lasa walang problema. Dun sa naging ano niya lang, yung pagtayo niya lang, nakikita nyo masyado kasi malagkit ang merengue. Possible na kapag hinihila nyo siya dyan sa may nozzle tip nyo, ay possible na nag-i-stretch siya. At pag na-stretch siya, babagsak. Although yung lasa walang problema, practice lang to guys. Pero sabi nga nila, practice makes perfect, diba? Pag maraming practice, mas mapapaganda yung trabaho mo later. Pero yung lasa niya talaga grabe guys, ang sarap niya, promise. Tapos ayan, may padahon yung lola nyo kahit napalpak yung rosas natin. Wala lang, kasi gusto ko din ma-practice. Ang dami kong alam niyo ba guys, ever since na pumunta ako dito sa Japan, nagbibili na ako ng mga nozzle tip ko, ng mga paggawa ng cake ko, mga fondant. Actually, hindi ko na noon pa gumawa, kaya lang kasing matrabaho. Tapos alam niyo kung ano yung matrabaho para sa akin, yung paglilinis ng mga pinaggawaan. Kaya since mag-isa lang ako, wala maglilinis, kaya hindi ako makagawa. Sawain ng lola nyo actually sa mga hobby, kaya pag nasubukan ko na to, ayaw ko na to, gusto ko iba naman. So ayan guys, tapos pinarihit lang natin yung oven natin at niluto lang natin siya sa 100 for 1 hour. Kasi kailangan daw 1 hour para hanggang loob ay naluluto. 100 Celsius lang yung init niya. Kasi nga, ang sabi dun sa napanood ko ay 90. Since hanggang 100 lang yung ating ay 100 ko na siya niluto. At ang ginaya natin ay nasa 90 to 95 Celsius, nasa 1.5 hour yung niluto. So, okay na din yung 100 guys, kasi for 1 hour ko lang siya niluto. Actually, pwede na nga yung 15 minutes eh. So, katulad nito, manipis lang. Ito pwede na. At ayan, perfect na perfect siya. Hindi siya bumagsak, nakita nyo. Pagka ganito lang na parang spiral lang, mas okay. Ito na guys yung nagawa nating merengue na pinagpraktisan ng lola nyo kagabi. Ano oras na tayo natapos yata? Alas 12 na yata. Tapos, hindi pala talaga pwede yung mga ginamit nating nozzle dito sa ating mga roses. Kasi tingnan nyo, kasi masyadong ano pa yung merengue, kumbaga, hindi siya yung talagang totally na tumatayo, no? Kaya hindi siya pwede sa mga roses na katulad nito. Pero tingnan nyo guys,
parang rosas na din siya, diba? Yun nga lang, hindi talaga siya perfect na rosas. Kaya pang marshmallow lang talaga yung ating nozzle tip na nabili. Ayan, ganyan yung itsura niya. Eto guys, perfect. Kasi nga, mababa lang siya. So, hindi siya bumabagsak. Para siyang macarons, diba? At napakaganda niya, guys. Tapos, meron tayong ganitong design ng nozzle tip na binili. Ayan, tinry din natin siya. Tapos, ano pa ba? So, ayun lang guys, yung mga... Actually, itong nozzle tip natin ng mga roses na to, iba't ibang design siya. Mga 4 yata yung ginamit natin. So, ayan, hindi talaga kayang tumayo. Next time, ang gagawin naman natin ay marshmallow. Pero syempre, hindi mawawala yung taste test natin. At ang flavor nito, guys, ay melon. Yes, itadakimasu. Ayan, ang ganda niya, oh. Natsukashi. Alam niyo ba, huli ako nakakain ito, bata pa ako? 10 years old pa yata ako, 9 years old. Grabe guys, ang sarap. Dali lang pa yung gawin nito. Yung amoy ng melon. Melon na melon. Sarap. Nga lang kasi guys, sobrang tamis niya. Alam niyo, para maging perfect pala ang paggawa ng merengue, sa asukal din pala guys, kahit na ma-overbeat kayo. Kasi yung asukal ang sa kanya nagpapasilky. Yung silky, quality. So, ayan. Ito ang ganda, oh. Parang rosas talaga. Pwede siyang pan-decorate ng cake, actually. Mas gusto ko to kasi lalo na yung mga cupcake, guys. Kasi magugustuhan nyo ng mga bata. Unlike yung buttercream. Mahal na yung butter. Medyo mataas pa sa cholesterol, diba? Tapos ang tamis din nun. So, dito na lang tayo sa merengue tipid pa. Yun nga lang, guys. Yung para sa marshmallow natin na nozzle tip ay hindi ubra para sa merengue na candy. Ayan. So, ito lang. Pero ang sarap niya, guys. Ang sarap. Para siyang macaron. Danya guys, hindi bumagsak talaga. May shape talaga. Gugustuhan to ng mga bata. Nga lang, si Ate Aska, ayaw niya na rin naman tatamis na ganito. Si Ate Aka rin naman, ayaw niya yung aroma ng melon. Kagabi pinatikman ko siya. Gusto niya yung simple lang, asukal ang lasa. Guys, perfect.